Apokalipsis, Kabanata 11. At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat, at may isang nagsabi, "Magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos, at ang dambana, at ang mga sumasamba doon, at ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo, at huwag mong sukatin, sapagkat ibinigay sa mga bansa at kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na syudad, at may ipinagkaloob ako sa aking 2 saksi, at sila'y magsisipanghulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Ang mga ito'y ang 2 punong olibo at ang 2 kandelero na nangakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. At kung nasain ng sinuman na sila'y ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway. At kung nasain ng sinuman na sila'y ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Ang mga ito'y may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula, at may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo, at mapahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain. At pagka natapos nila ang kanilang patotoo, ang hayop na umahon mula sa kalaliman ay babaka sa kanila, at pagtatagumpayan sila, at sila'y papatayin. At ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan, na ayon sa Espiritu ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na doon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila. At ang mga tao mula sa gitna ng mga bayan at mga angkan at mga wika at mga bansa ay nanonood sa kanilang mga bangkay na 3 araw at kalahati, at hindi itutulot na ang kanilang mga bangkay ay malibing. At ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa ay mga gagalak tungkol sa kanila at mga tutuwa, at sila'y magpapadalahan ng mga kaloob, sapagkat ang 2 propetang ito ay nagpahirap sa nangananahan sa ibabaw ng lupa. At pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila, at sila'y nangagsitindig at dinatnan ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila. At narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, "Umakyat ka rito," at sila'y umakyat sa langit sa isang alapaap, at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. At ng oras na yaon ay nagkaroon ng isang malakas na lindol, at nagiba ang 10 bahagi ng bayan, at may nangamatay sa lindol na 7,000 katao. At ang mga iba ay nangatatakot at nangagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos ng langit. Nakaraan na ang 2 pagkaaba. Narito, nagmamadaling dumarating ang 3 pagkaaba. At humihip ang 7 anghel, at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit, at nagsasabi, "Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailan kailanman." At ang 24 na matatanda na nakaupo sa kani-kanyang luklukan sa harapan ng Diyos ay nangagpatirapa at nangagsisamba sa Diyos, na nangagsasabi, "Pinasasalamatan ka namin, O Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na ikaw ngayon at naging ikaw ng nakaraan, sapagkat hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan, at ikaw ay naghari, at nangagalit ang mga bansa
at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit, at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan, at nagkaroon ng mga kidlat, at mga tinig, at mga kulog, at isang lindol, at malaking graniso,